Shalom mga kaibigan. Ngayon ay tinitingnan ko ang 1 Korinto Kabanata 5, versikulo 8. Tinatawag tayong lahat ni Pablo na panatilihin ang diwa ng pista ng Paskwa. Hindi ito lamang isang makasaysayang kaganapan. Itinuturo niya sa atin na alisin ang hamets o lebadura na nagsisilbing simbolo ng kasalanan. Gaya ng maliit na lebadura na kalaunan ay nakakaapekto sa buong tinapay, ang konting hindi pinagsisihang kasalanan ay nakakaapekto sa buong katawan ng mga nananampalataya. Sa halip na hamets ng kasamaan at masamang hangarin, sinasabi ni Pablo na tumayo tayo sa matsa ng kalinisan at katotohanan. Ang paglalarawang ito ay nagbabalik sa atin sa unang hapunan ng Paskwa bago kami nagkaroon ng kalayaan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Bago tayo magpatuloy, nais kong marinig mula sa inyo. Sa modernong mundo, ano sa palagay ninyo ang pinaka-nakakahawang impluensya na pumapasok sa ating mga komunidad? Ipaalam sa akin ang inyong mga saloobin sa seksyon ng komento sa ibaba. Mahalaga ito para sa atin dahil ang orihinal na kalayaan mula sa pagkaalipin ay dumating sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Sa parehong paraan, ang ating kalayaan mula sa bigat ng kasalanan, kabilang ang mga sexual na kasalanan na tinatalakay ni Pablo, ay dumarating lamang sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Malinaw ang mensahe ni Pablo na tinawag tayo para maging bagong tinitimplang harina. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng lumang lebadura at pagtayo sa salita ng Diyos na siyang ating tinapay, lumalakad tayo sa kalinisan at katotohanan na ibinigay ng Mesiyas para sa atin. Hanggang sa muli, patuloy nating pag-aralan ang salita. Shalom!